Nagsabi ka sa akin na magbibigay ka sa akin sa September 1 pero wala ka namang binigay. Binigyan kitang pambili ng O, gamit. 3,000? Aabot ba kayo yun? anak ko. Akala ko naintindihan nila yung pinaliwanag ng bangko. Sir, 3 consecutive weeks. Nakakadalawa na ako ng weeks. Tapos itong Saturday, pangatlong weeks ko pa lang. Basta ako, ginagawa ko yung napag-usapan natin. Baka pwedeng ibenta na lang daw para pagkapirahan na lang. Ay po pwede na siguro paghahati-hatian yun. Okay, sige sir. Ibebenta ko. Ipapakita ko rin sa kanila kung nabenta. Hindi ikaw yung magbebenta. Hindi ikaw. Hindi, ako ang magbebenta. Hindi. ikaw. Bakit Okay. ikaw? Dominic, you're a minor and I don't want you to talk to your father like that. You understand? But I do not want you to show disrespect sa father mo. He's still your father, okay? Ako po si Maria Corazon Carpio. Tiya po ako ni Dominic Macapagal at saka ni Bea Evangelista. Dumulog po kami sa hashtag ipagbitag mo. Kasi po, habang nakalamay po yung mama ko, pinapris po ng papa ng kapatid ko yung pera niya sa bangko. Na ayun po sana yung panggastos niya sa bangko. Tapos hindi na po nagawa. Tapos nagkaroon pa po kami ng utang sa lola ko. About po dun sa sustento, 3,000 lang po ang naibigay niyan. Tapos po, August 21 po, ayun na po ang last na usapan nila. Binlock na po si Dominic ng papa niya. Sana po maayos na po, makipag-usap siya. Maayos na po namin kung ano yung mga isisettle sa sakyan, pera at saka pera sa bangko para po makausad na rin po yung mga bata sa pampaaral nila at saka pangangailangan nila sa araw-araw. So what happened? Pinapunta niya po kami sa land bank nung nagtapos po dito. Tapos nung pumunta po kami doon, may condition pa po siya na dapat daw po na wag po ipaalam sa mga tita namin. Marami po siyang condition lagi. Okay, so itong ama ninyo at saka yung yumaong ina ninyo, kasal nga sila pero hindi sila nagsasama. Opo. Nung namatay ang ina ninyo na pulis, nagpakita ba ang tatay ninyo? 3 araw lang po siya nandun. Tapos Okay. nung sa ospital po, nung namatay mama ko, wala po siya. Ang dahilan kung bakit nandito kayo ngayon ay ang tatay mo tinawagan ko ng August, if I remember, I think August 9. Yung tatay ninyo si Michelangelo, nagkasundo na asikasuhin yung ATM. Kasi parang pinahold niya yun, di ba? Freeze niya para mahati yung pera sa 2 anak. Para daw sa inyong dalawa, sa inyo, tsaka inyo, sa kay Dominic at tsaka sa iyo. Totoo ba to? Hindi po. So hindi niya inayos. Hindi po. Eh ano yung ginawa niya? Sinamahan kayo sa land bank para ano? Para ma-equal po sana, pero po may kulang pa po siyang requirements doon. Ano yung requirement na kulang? Yung sa publisher po ata. Pagpapublish po, sir. Sa papublish, okay. Ang ATM ng nanay, mga boss, ito dapat malang 600,000 pesos. Ang kotse na Hyundai Tucson, pag-aari ng nanay, napunta sa tatay, bahay sa San Andres Bukid, Maynila, pension ng imaong ina, pagsiservisyo bilang isang pulis. Okay. Ito, makakausap natin ngayon, tatay, and fairness, si Michelangelo. Michael, nandito sa atin. Akala ko ba na okay na yung nag-usap tayo na para ihatiin na lang para dun sa mga dalawang naiwan ng yumaong asawa mo dito sa anak mong si Dominic at saka si Beatrice? Pasensya na kayo, sir. Ang gusto ko lang, sana dito sa program, ayaw ko ng gulo, sir. Ayaw ko makipag-away. Unang-una. Tapos, ang pangalawa, yung usapan natin na inayos ko sa bangko. Pero mo, sir, ipatatawag ko yung dalawa para alam nila na inaayos ko sa bangko yung pera. Ngayon, may nakalagay rito na requirements ang bangko. Ito pa ang lacking namin, sir. Ito yung uling-uling requirements. Akala ko naintindihan nila yung pinaliwanag ng bangko. Ganito po, sir, ang nakalagay sa number 10, for closing balance of 100,000 and above. The following documents must be submitted. Diba, sir? Number 1, publisher affidavit of publication in a newspaper of a general circulation once a week for 3 consecutive weeks. On the foregoing deed or affidavit, and B, copy of the pertinent newspaper publication. Sir, 3 consecutive weeks. Nakakadalawa na ako ng weeks. Tapos itong Saturday, pangatlong weeks ko pa lang. Okay. Ngayon kung sinasabi nila na hindi ako gumagawa ng action tungkol sa paper, hindi nila alam itong number 10 na requirements ng land bank, kailangan namin ma-meet. Wala akong pakialam doon sa sir, yung allegation nila. Basta ako, ginagawa ko yung napag-usapan natin. In other words, malinaw, sinasabi mo, yung mga requirements ng banko,
pinaliwanag sa inyo yung foreclosing balance na 100,000 pesos. Kinakailangan i-publish yung affidavit of death sa anumang dyaryo for 3 consecutive weeks at ang kopya ng newspaper publication na ito'y naka 2 weeks pa lang kayo. Parang ganon. Yes, sir. Ganun, tama. Pang third week, hindi nyo pa nagagawa kasi may espasyo na dapat papakita nyo sa bangko para maayos na. Parang ganon. Yes, sir. Opo. At saka yung publishing company, may ibibigay siya na affidavit of publication. Inuulit ko, sir, na hindi ako tumigil na paglalakad nito. Gusto ko na rin maibigay kung ano yung nararapat sa kanila. Masakit na ulo ko sa kanila, sir. Okay. Michael, mga anak natin. Hindi ko inaangkin ang pera sinasabi nila. Okay. Sir, Michael. Yes, sir. Pasensya na, sir. Pasensya na. Medyo sa akin naman, ako walang problema sa iyo. Anak ni Puti. Thank you, sir. Thank you. Kung nagagalit kayo sa anak ninyo, na-ere po tayo at medyo... Hindi po ako nagagalit sa anak ko. Ang gusto ko lang sa anak ko, yung mahalin ako kasi kaya ako na-i-block yung bata. Hindi na po pag-ingi ang message sa akin. Puro alimura na sa akin. Kaya ang sabi ko sa anak kong lalaki, may anak pa po akong lalaki sa una, ang sabi ko, anak, kaysa sa ma-stress ako na ma-stress sa kapatid mo, ikaw na lang ang makipag-usap sa kapatid mo. Okay. And then meron silang conversation, sir. Okay, ngayon, pinaliwanag ng anak kong lalaki sa kapatid niyang yan, na nilalakad ko yung perang sinasabi nila. Okay. Sige, Michael. May mga legal papers ako, sir. May mga legal papers ako. Okay. Michael, alam mo yung ginagawa mo dahil unang-una, police ka naman. Ano? At the same time, ginagawa mo bilang ama. Mas maganda siguro, Michael, ipaliwanag natin dito sa minor de edad na anak mo, sa kanila, dalawa sila, na para naman, baka kasi miscommunication lang. Ikinonsulta sa amin, bagamat kami ipabitag mo, gumagawa kami ng daan na huwag magkasiraan ang pamilya. Maraming salamat, sir. Ayaw po namin na lalabas, parang nagpatulfo pagkatas kami naging daan na magkasiraan. Ayaw po namin nun. Okay, kausapin mo. Ito, isang kakausapin ka muna ni Beatrice, okay? Sige, kausapin natin. Susunod kung kinakailangan, kahit na ikaw, Dominic, pwede ka magsalita o pakita. Sige, sige, ikaw muna. Okay, magalang kayo sa tatay nyo, ha? Walang mura, tatay nyo yan. Sige. Bill na sinasabi nyo para makuha nyo na yung pera nyo. Okay. Ngayon, ang nakalagay kasi sa requirements ng Land Bank, 3 consecutive weeks na dapat i-publish yung extrajudicial settlement. Ngayon, nakakadalawang linggo pa lang tayo. Okay. Pagkatapos ng tatlong issue na ng publication, bibigyan tayo ng newspaper ng affidavit of publication. And then, naniniwala ako na ang Bentol po, bibigyan tayo ng assistant para kung sakali na darating na pupunta tayo sa Land Bank at gusto ko rin na ipa-assist din tayo sa office ni Sir Bentol po. Walang para problema. wala akong problema sa inyo na. Wala. Nagsabi ka sa akin na magbibigay ka sa akin sa September 1 pero wala ka namang binigay. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka nagsasabi sa akin gawa ng yang Tay, sinabi ko sa iyo pambili ko ng gamit. Binigyan kitang pambili ng gamit. 3,000? 4 kayong anak ko. Aabot ba yun? Anak ko. Ipaparinig ko lang kay Sir Tulfo, 4 ang anak ko, 3 ang graduating ng college ngayon. Yan ang bunso ko. Ngayon, siguro ang nakukuha kong pera ngayon, kailangan hatiin ko sa 4. Hindi lang kay bunso. Sir Tulfo, kung sakali, hingi ako ng assistant dahil naniniwala ako Dominic, Michael, okay lang. Okay. Tutulong kami sa iyo. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Medyo ganito lang. Ito kasing si Dominic, may gustong sabihin. Maayos lang, Dominic. Huwag parang galit kasi parang galit ka sa papa mo. Dahan-dahan lang. Medyo usap lang kayo na maayos, ha? Ayoko naman kayo magkaaway niyan dahil tatay mo yan, ha? At gusto kong huwag masira ang relasyon. Baka maya akong dahilan kung bakit nasisira ang relasyon. Hindi yan ang layunin natin. Ako si Ben Tulfo, gusto ko maayos. Ha? Usapin mo lang ang tatay mo ng maayos. Kung hihingi ka, okay lang naman. Walang masama. Medyo kunting lang. Kung mahinahon lang, okay? Huwag masyadong galit. Kasi po, yung... Gusto mo magsalita o mamaya na lang? O baka kasi masyadong emotional to si Dominic. Ayaw ba magsalita? Okay, sige. Bago ka, wag na. Okay, sige. Dominic, sige, ganito lang. Beatrice.
Okay, sige. Yung sa, Mahinahon yung lang. sa yung sasakyan ng mama ko tsaka yung pera ng mama ko, kailangan mahati yan. Kasi pinagpaguran naman yan ng mama ko, hindi lang yan sa'yo. Kasi never nga ako nakatapak dyan eh, or makasakay man lang dyan eh. Kayo laging eh. So, ang gusto mo, Mahati Michael, po lahat. Para po per lahat. ang gusto na daw, pati yung sasakyan na naiiwan ng kalang ina, ay mahati. Ano ba yung sasakyan na yan? Ang misis ko kasi, nung nasa-servisyo pa siya, sir, walang sinusweldo yan. Puro loan kasi. Ngayon, nangailangan ang Napolcom na mag-inspection rank inspection kasama ATM. Bakit naman magkakautang sa'yo asawa? Di ba asawa kayo? Legal kayo sa papel eh. Ba't magkakautang sa'yo? Sabi ni Beatrice, bakit naman magkakautang daw sa iyong nanay nila? Eh, legal naman kayo mag-asawa. Pwede nilang paghatian yan, sir. Eh, bakit Pwede naman. nasa na ngayon sa sakit? Yun lang gusto ata Minor de edad pa yung anak ko. Ang pinangako ko sa nanay ng anak ko, pagdating ng 18 ng batang yan, ibibigay ko ang sasakyan. Okay, siguro ganito na lang, Mike. Yes, sir. Alam ko po na meron po kayong asawa sa nauna, magkahiwalay kayo, pero iba po yung responsibilidad pananagutan mo roon sa mga anak mo na wala namang kinalaman itong... Ngayon, pero ang sinasabi rito, yung pensyon ng kanilang yumaong ina, ikaw naman may pensyon kang sarili mo rin, at yun ang pinaghahatian dito at yung sinasabing sasakyan na nakuha ng kanyang yumaong ina na gusto na rin sana paghatian nila magkakapatid. Kasi sa nanay nila yon. Yung sa yung mga anak sa iba, siguro pwedeng paghatian sa inyo. Kaya lang dito, parang hindi po siguro patas. Okay lang, sir. Okay lang na iyan ako yung sasakyan. Sige. Pero meron din naman ako sasabihin sa iyo. Sige, Yung ano yun? bahay na binili ko dyan sa Domos, nasa kanila ang papeles. Yun, binili ko yun ng pera ko. Ulitin ko binili ko yun ng pera ko. Ngayon, yung tatlong anak ko na sa una, may karapatan sila doon sa bahay. Ayaw ibigay sa akin yung titulo. Isinanala pa yan ng asawa ko. Okay. So, dito sa parting to, medyo parte na, Malayo na, sir. yung gusto mong sabihin, conjugal property na yung, yung nabili ninyo ng misis ninyo. Kasi pareho kayong nagbayad noon o nabili Hindi ninyo pareho? po. Akin lang po. Ako lang. Pero conjugal yun dahil asawa mo siya eh. Pati ang sasakyan, conjugal, sir. Property namin mag-asawa. Pero para mong sinabi, ginagamit mo ngayon, pero ang gusto nila, total magkahiwalay naman kayo, baka pwede nang ibalato rito sa mga bata. Total ikaw kumikita, sila hindi. Hindi ko naman ginaangkin yun. Ang gusto ko lang, umabot ng 18 yung bata na yan, ibibigay ko sa kanya. Anong year model yung sasakyan? 2010 lang naman, sir. Sir, Ang model pag 18, ilang taon na ngayon si itong... 15 na siya ngayon, sir. Sandali lang. Okay, so sandali So 15 years old siya, pag umabot na siya ng 18 years old, 3 taon pa, sira na yung sasakyan kasi 2026 pa siguro bago. Kasi kinalagaan, sir. Siguro parang gusto mo sabihin, ibibigay mo na sa kanya, by then, baka depreciated na yon. Ang gusto lang ata nila, magamit nila magkakapatid. Ang gusto lang nila dito, Mike, yung iniwan sa kanila ng nanay nila dahil dito sa sweldo ng nanay nila, para yun ang gustong sabihin na baka sakali yung pang-tuition or ano man tong nagwawala kanina si Dominic. Nakikita ko na inaano ko, binibigyan ko ng kasi warning. naturuan yan Hindi po totoo yun. Ang ano ko na lang, yung sasakyan, hindi ko muna siya maibibigay sa kanya gawa ng minor de edad. Nangako naman ako Okay, ibigay ko naman. Ang gusto ata nitong si Dominic, baka pwedeng ibenta na lang daw para pagkapirahan na lang. Ay po pwede na siguro paghahati-hatian yun. Okay, sige sir. Ibebenta ko. Ipapakita ko rin sa kanila kung magkano nabenta. Hindi ikaw yung magbebenta. Hindi ikaw. Hindi, ako ang magbebenta. Hindi ikaw. Bakit ikaw? Dominic, you're a minor and I don't want you to talk to your father like that. You understand? Let's leave it there, okay? Gagawa na lang tayo ng paraan. Huwag na natin pag-uusapan. I do not want you to show disrespect sa father mo. He's still your father, okay? I just want you to be respectful. Okay, wala naman ako nakitang disrespect ko ng tatay mo. Alright? I will be in touch with you. Tutulong kami sa inyo, pati doon sa sinasabing sa land bank for whatever it is na doon sa sinasabing just in case, tutulong kami. Pero dito lang sa akin, parang siguro
Kausapin mo rin siguro itong nagre-rebelding bunso mo na ito'y minor pa. Easy lang tayo, Yes, ha? sir. Ayaw niya naman akong puro alimura ang inaabot ko sa Sige. kanya. Ako na bahala rito. Huwag na kayo mag-aaway sa ere. Kasi Yes, sir. Yeah. ako na lang. Mas maganda yan, sir, nag-assist kayo sa amin para malaman nila yung side ko. Okay, sige. I will take it from here. Basta't importante, huwag mo nang papabayaan ng mga ito. Okay na tayo riyan, ha? O, hindi ko papabayaan anak ko, sir. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo. Asahan ko yung sinasabi mo, Mike, ha? Yes, sir. Okay, ako'y may papayo sa inyo. Ako'y tatay din. At I do not want any disrespect sa mga magulang. Kung hindi kayo nagkakaintindihan, do not disrespect. Kasi dito sa parting to, siguro i-refer ka sa DSWD para mabigyan ka ng sinasabing anumang bagay na may offer kasi minor ka. You're protected by the state. Kaya lang yung relasyon ay hindi ko pwedeng ayusin other than to tell you, take it easy. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. May estilo po kami, tatak. Serbisyo tulong, tatak tulfo, tatak bitag. Ako po, si Ben Tulfo. Ito po, #ibabitag mo.